Bago pa man ang pagdinig ng Kamara ngayong araw sa 4 na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, formal nang binawi ng mga nag-endorso sa ikalawang impeachment complaint ang kanilang reklamo. Ito ay para suportahan naman ang ikatlong complaint at mapabilis ang impeachment proceedings nito. Si Vel Custodio sa sentro ng balita, live. Angelique, ka-aanunsyo lang, lusot na ang 4th and 3rd impeachment complaints kay laban kay Vice President Sara Duterte para sa sufficiency in form sa pagdinig ng House Committee on Justice. February 2, eksaktong isang buwan nang ihain ng Makabayan Coalition ng unang impeachment complaint labang sa ikalawang Pangulo na inendorso ng mga kinatawan ng Makabayan Bloc. Sa kaparehong araw, isinumite naman ng ilang civil society groups at progresibong grupo na inendorso ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya at Mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Pero bago ang pagdinig ngayong araw, formal na binawi ng mga naghain ng endorso ng ikalawang impeachment complaint ng kanilang reklamo laban sa ikalawang Pangulo para suportahan ang ikatlong impeachment complaint na kasalukuyang nakabinbin sa komite at mapabilis ang pag-usad ng impeachment proceedings. Ayon sa grupo, taglay ng ikatlong reklamo ang parehong alegasyon at matibay na ebidensya na nakapaloob sa kanilang naunang complaint. Mas pinadadali nga po natin ang pag-i-impeach sa kanya. With one less complaint, we are now expediting Vice President Sara Duterte's long-delayed day of accountability. Is there any objection? Hearing none, the motion to accept and approve the withdrawal of the second impeachment complaint referred to as D et al. Is hereby approved. Inihain naman ng civil society at religious leaders ang ikatlong impeachment complaint on February 9 na inendorso rin ni De Lima. Habang isinumite ni Attorney Nathaniel Cabrera ang ika-4 na impeachment complaint laban kay VP Sara na inendorso ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V at Manila 6th District Representative Bienvenido Abante. Iginiit naman ni Justice Committee Chairperson Jervil Luisro na hindi recycled ang impeachment complaints laban sa ikalawang Pangulo mula sa ibinasurang article of impeachment ng Korte Suprema noong nakaraang taon taliwas sa kumakalat na usapin sa social media. Alinsunod sa konstitusyon, maaaring mapatalsik ang isang impeachable official kagaya ng Vice President dahil sa culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, and other high crimes. Angelique, sa pagdinig naman ng komite kanina ay pinagbotohan at dinesisyonan kung isi-set aside muna ang unang impeachment complaint dahil lumabag umano ito sa one-year bar rule. February 2 kasi na maghain sila ng impeachment complaint laban sa ikalawang Pangulo, pero ang one-year bar rule ay magtatapos dapat ng February 6. Samantala naman, Angelique, magpapatuloy ang pagdinig ng House Committee on Justice bukas para sa sufficiency and substance ng 3rd at 4th impeachment complaint. Balik sa iyo, Angelique. Okay, maraming salamat, Vel Custodio.